Pero ngayon, obligado akong magbayad sa iyo. Kasi kung hindi, iilitin mo ito ng ilang taon kapag hindi ako nakapagbayad ng aking real property tax. Basically po, ito, dinagdagan na naman ninyo para marami kayong nakawin sa gobyerno. FM. Yung payout daw po, inaasahan sa huling linggo ng Marso. That's going to be next week. Tanong lang, anong ibig sabihin nito? Yung pong fuel subsidy, ang halaga lamang po ay 2.5 billion. FM. Ito pong AX, ilang bilyon na ho ba ang NCA nito? Anong ibig sabihin nito? Mas malakas ang DSWD sa DOTR sa DBM? Ano na naman pong kabuktutan sa katwiran ito? Budget po ng gobyerno, right? DBM po ang naglalabas niyan ng SARO, yung Special Allotment Release Order, and then NCA, yung iba ho FLR. Ito ho, importante, wala pa hong NCA, kaya hindi maipatupad. Pero kapag po proyekto na may maleta kayong tatanggapin, bibilis ninyo. Pagkakalatag ninyo no ng usapan ninyo nitong si NBI Director Melvin Matibag ukol po dito sa naging pangyayari nga po kahapon dyan sa NBI. Ako may tanong ako sa iyo, Manong Ted. Yung nangyaring yun kahapon na meron na on recorded video, naglagay na rin ng statement, and then afterwards anim lang ang pumirma, yung iba hindi. May ano ba yon? May possibility ba yon na magkaroon ng epekto dun sa kaso sa 18 Marines? Kasi anim lang yung pumirma dun sa statement after nung one-on-one? Wala pa namang kaso eh. Kung sakali, in the future, magkakaroon ba yun ng problema? Hindi, ang tanong ko nga sa kanya, kung napakinggan mo si Director, Yes. yung bang statement na yon, yung video na yon, sa video. Video recording. Can that be used to incriminate themselves? Yun nga. Diba? May sagot siya doon. Sabi niya, May possibility. may possibility. Kaya yun kasi, din ang... Kasi ihiwalay natin, meron na pong kasong isinampa, cyber libel. Di ba? Yung si Anyo, Yes. yung Delima et yung mga al. pinangalanan nila. So, kaso yun. Oo. Okay, laban dito sa 18 at kila Atty. Baligod. Et al. Din. Okay. So, yung kaso, anong kaso? Kasi nga, di ba? Yun ang tanong natin, meron namang kaso itong mga to? Wala pa naman daw. Malayo pa daw sila doon. Pero sila ay may inaakusahan. Oo, na destabilizer. Hindi. Itong 18 ay may inaakusahan. Ay, oo. Na sa mga tao. Sa kanilang affidavit. Correct. So yung nga daw ho, hindi natin alam, meron pala silang pinatatawag din para magpaliwanag doon sa kwento sa sinumpaang salaysay. Dapat naman. Okay, sige. So dyan muna tayo, girl, ha? Alright, alas 8:54 po ang ating tamang oras ngayon. Bilis nga ng oras. So, ito lang po, ha? Medyo pahapyaw lang po ito kasi ako, kinakailangan talaga dito ng masinsinan po na paliwanagan eh. Yung po lamang na yung ating pong mga punong abala sa ating think about it po talagang hanggang ngayon po yung mga abala, kaya humihingi ako ng pangunawa sa inyo. Medyo na bimbim po lamang ito. Ito magandang gawan to ng think about it eh. Mga kapatid, ang Kongreso po kasi nagpasa po. Makinig kayong mabuti sa lahat po ng mga nakatira sa mga condominium. Lahat po. Saan ka ba nakatira? Nakatirik ba sa lupa ang bahay mo? Maliban na lamang kung doon ka nakatira sa buwan o sa Himpapawid ka nakatira. Meron ako mga gustong dalhin doon. Lahat po dito ha, mga kapatid, na nakatira sa lupa, nakatungtong sa lupa ang mga tinitirhan po nila, may pakialam dito. Kasi po, ang Kongreso nagpasa po ng batas na ang tawag nga ay Real Property Valuation and Assessment Reform Act. Okay. Ang sinasabi po nito mga kapatid, pinaghahanda ang mga assessor's office ng lahat ng LGU ng schedule of market values sa mga ari-arian o real property sa mga lungsod at munisipalidad. Ito po'y ayon nga sa pamantayan at patakaran na itinatakda ng Bureau of Local Government Finance na kinakailangan daw pong aprubahan ng Secretary of Finance. Ano ho ba ang layunin nito? Ang sinasabi po daw na layunin nito ay matiyak daw ho yung tamang pagtatakda ng halaga ng ari-arian na maging patas, malinaw at makatarungan at naaayon sa tunay na kasalukuyang pong market value. Ang pinanghugutan kasi nga nito, kapag po merong expropriation po ang gobyerno sa mga proyekto, hindi ho ba, kapag po kukunin na ng gobyerno, ang taas po ng singil sa valuation ng lupa, gayong mababa ang binabayaran niyang buwis. Yan ang hugot dito eh.
kung ba't po nagkaroon ng ganitong batas ang Kongreso. May katwiran naman. Pero ito ba ho mga kapatid na kanilang gustong ipatupad ay patas talaga sa mas nakararami? Kasi po ang pinag-uusapan dito yung mga tusong negosyante. Di ba? Alam naman po natin, halimbawa, tatamaan ng Skyway yung proyekto. Hindi makuha-kuha ng gobyerno kasi nga daw ang taas ng valuation eventually, bagamat mababa yung binabayarang buwis. Yun, ang katwiran ba doon ay katwiran sa lahat? Anong maganda halimbawa dito? Halimbawa, ikaw na pangkaraniwang middle class, no? Ikaw na retiree, nagpundar ka ng bahay sa isang subdivision, sa isang bayan o lungsod. Nabili mo yung sa subdivision na iyon ang lupa mo sa halagang, sabihin na po natin, sa halagang 5,000 per square meter. Pinaghirapan mo yan, nag-loan ka dyan. Nabili mo yan nung panahon nga na hindi pa po ganoon kaunlad yung lugar. Okay, ngayon, ikaw ay nagtrabaho, nagpagal ka, nag-ambag ka sa kaban ng bayan. Tumagal po ng 20 years. Okay? Yung lupa dyan mga kapatid, yung dati mo nabili na 5,000, ngayon po ay 25,000 na ang per square meter. Assuming po na ganun lang, halimbawa lang ito ha. Okay. O minsan po umaabot pa na higit do sa 25,000 pesos. Ito po ay residential ha, ang pinag-uusapan natin dito. Alright, ngayon mga kapatid, kung halimbawa po, nagbabayad ka ng amilyar mo, ito halimbawa lang po ito ha, amilyar mo. Sabihin na po natin, kada taon sa isang LGU ng 10,000 pesos. Kada taon, halimbawa lang po ito ha, may mga LGU po mas mahal pa ngayon. Kahit na ang lupa mo ay hindi mo naman kalakihan sa isa pong subdivision. So kung ngayon po ang amilyar mo ay 10,000, ang ibang LGUs po nagpa-public hearing, nagkunwari lamang sila ng public hearing, ang singilan daw meron pong mga LGUs na 100% ang singil. Ang dagdag kasi nga yung valuation po tumaas na. So sa halip po na ang babayaran mo lamang ay 10,000 na amilyar, aabutin po ng 80,000 to 100,000 a year na amilyar. Yan ang pinag-uusapan ngayon, lingid lang po sa kaalaman po ng marami. Ito ho, bubulaga sa atin ito eh. Anong effect nito? Kung ikaw ay isang manggagawa, pangkaraniwang pamilya, nakapagpundar ka ng lupa at bahay sa isang subdivision, pinaghirapan mo, binayaran mo, tumaas yung valuation, salamat po naman. Pero kung ikaw wala namang pupuntahan na ron na lugar, doon ka ho, doon ka nagpamilya, doon ka tumanda, doon ka rin mamamatay sa bahay na yon. Wala kang kabalak-balak umalis. Ngayon, all of a sudden, umaasa ka lamang sa pensyon mo, umaasa ka lamang sa ilang pong tulong sa iyo ng iyong anak kung may hanap buhay na maayos, and all of a sudden, maliban sa subdivision dues, homeowners association dues, maliban sa iyong gastusin sa iyong gamot, kuryente at tubig, kung kayo nakatira sa bahay na iyon, magbabayad ka ng amilyar na 100,000. Saan mo kukunan yung pera? Saan ka kukuha ng pera? Retiree ka nga Kulang pa nga ang pensyon mo sa maintenance mo. Ang katwiran ng gobyerno, hindi kasi mataas na ang value ng lupa mo. Hindi lahat magbebenta ng lupa. Hindi lahat pagkakakitaan yung lupa kasi wala na silang ibang titirhan. Saan mo dadalhin yun? Nakikita naman kayo, benta mo yung lupa mo ngayon kasi mahal na. Saan titira yung matanda? Sa Rodriguez Rizal, sa pabahay ng gobyerno? Magkano yung ibebenta yung kanyang bahay at lupa? Bebenta ko. Malaki na ngayon. Halaga niya, 20 million na. Nabili mo lamang yan ng 2 million, 3 million. Okay. Hindi ba mauubos yung 20 million? Ito, mga kapatid, ang baluktot na katwiran ng mga LGUs. Hindi, tumaas naman ang value ng lupa mo Okay, tumaas nga ito. Pero hindi ko ba ito ibebenta Pamamana ko rin ito sa mga anak ko. Pero ngayon, obligado ako magbayad sa iyo. Kasi kung hindi, iilitin mo ito ng ilang taon kapag hindi ako nakapagbayad ng aking real property tax. Basically po, ito, dinagdagan na naman ninyo para marami kayong nakawin sa gobyerno. True FM. Huwag kayong mag-alala. Dahil dyan sa QC, pagka nataasan na yung amilyar, ay huwag kayong mag-alala. Dadami din ang waiting shed. So paano mga kapatid? Hindi pa ako tapos. May nag-comment nga dito. Hindi pa ako tapos Sabi niya, yan daw sinasabi mo, dun din daw sa kanila, sa area nila, yan din ang problema niya. Sabi sa dinami-dami ng pinoproblema ngayon ng bawat pamilyang Pilipino, dadagdag pa yung amilyar. Mabuti ka mo kung hindi nila ninanakaw pera ng bayan. Hindi ba kitang-kita mo ang serbisyo? Hindi po ba? Damang-dama mo. Di ba kung saan napupunta ang tax mo? Hindi po ba? Ito huna naman tayo. Tatahitahimik lang ito ngayon. Mamaya bubulagain tayo dito.
Baka pwede naman makiusap tayo. Yung mga kahit anong pagtaas muna, wag na muna sa ngayon. Baka hindi napapanahon po. Ang tingin nila sa lahat po ng mga nakabili ng mga lupa at bahay nagpundar sa mga subdivision, oo, na pagkakakitaan yung lupa, paano nga kung yan lang ang ari-arian niya? Anong gagawin mo doon sa matanda na nakatira dyan na mag-asawa na retirees? Palilipatin mo. Ibenta niyo yung lupa, nakikita naman kayo. Ano yun? Saan mo kami dadalhin? Sa pabahay ng gobyerno? Ano, magko-condominium kami? Hindi ba? Walang malasakit tong mga taong ito. Palibasa sa sarap ng buhay ninyo. O sige. Sabi ko sa'yo Bukas eh. na ulit, sorry. Tapos ka na. Ha? Oh. Kaya nagsuot nga ako ng krus ngayon para sa mga aswang sa gobyerno. O hindi pa Sorry po tayo tapos Kung na meron pag-usapan kayong ito. mga kamag-anak, Oh. anak, ano ho. Ito, sabihan po ninyo. Oo. Kaya nalulungkot ako doon sa mga dinadaanan mo na mga subdivision, na mga luma yung bahay, nakatira matanda. Totoo Yun eh. Totoo yan. Maraming ganyan eh. Marami Hindi ba? yan. Hindi lahat ng nakatira Tapos sa kahit na exclusive anong katok doon ng mga subdivision. kapitbahay, bilhin ko na lang po lupa nyo. Ayaw nila Ayoko po eh. pumayag. Hindi eh. Oo. Isang kukuha na 100,000 yun, pambayad. Ang mga taong ito. Kung pwede lang magmura sa mikropono ito. Bawal! Magmura ito kayo. Oo, bawal. Pero mga kapatid, pahuhupain lang po natin ang emosyon ng mga gigil na gigil din ngayon sa comment section ng mga nakatutok po sa atin. 9:03 po ang oras. Diyan na po ang ating tamang oras ngayon. Pasintabi po na naman sa mga nakikinig ngayon sa atin, lalo na po ang mga tinaguriang umano ay lingkod bayan. O lingkod bayan. Kasi nga, dito po sa mga deliberasyon, pinag-uusapan nila, malaki ang mawawala sa kaban ng bayan dito sa pagsuspinde ng excise tax sa petrolyo. Oo, at lalaki daw yung budget deficit. Nakita mo yung baby girl? Ang sinasabi daw po dito ay baka umabot na daw po ng higit sa 300 bilyon ang deficit ng gobyerno. Kasi ngayon daw po mayroong higit 200 bilyon po ang deficit. Samahan pa nitong 136 bilyon na mawawala po na excise tax, malaki ang pera mawawala sa bayan. Eto po. Ang post ng DSWD, ano ba pinagkaiba ng DSWD Cash Relief Assistance versus fuel subsidy? Andito yan, girl. Oh, ito. Ano sige. daw? Ano, ikaw na magsabi. O sige, ang pagkakaiba po, ang DSWD Cash Relief Assistance ay mula po sa Assistance to Individual in Crisis Situation o AICS. Okay. Samantala, ang fuel subsidy, bahagi po ng programa ng DOTR para maibsan ang epekto ng mataas na presyo ng petrolyo. Na tulong pinansyal na nakatuon sa dagdag gastos sa gasolina ng PUV drivers. Okay. Ang DSWD Cash Relief Assistance ay direktang tulong pinansyal para sa lahat po ng PUV drivers na apektado ng pagtaas ng presyo ng krudo. Okay. Samantala ang fuel subsidy, nag-aantay na lamang daw sila ng Notice of Allocation o NCA galing sa DOTR bago daw masimulan ang kanilang payout distribution. Pero sa DSWD Cash Relief Assistance, ang payout po ay nagsimula na nitong March 17. Tuloy mo lang yan. Tuloy mo. Ang DSWD Cash Relief Assistance, mga kapatid, ay unang nakatanggap po ay mga tricycle drivers. Susunod na daw po dito, pero di natin alam kung kailan, ang mga jeepney, taxi, bus, UV Express, maging motorcycle and TNVS riders and drivers. Ngayon, ang fuel subsidy Basahin mo as in toto. Okay? ay para sa mga operators at PUV drivers Hindi, na inaasahan pa na ang payout ay? ang payout po nito ay sa huling linggo ng Marso. Okay. At ang DOTR fuel subsidy po ay para po sa mga operators at PUV drivers na regulated ng LTFRB. Okay, thank you. Ito po yung nanggagaling mismo sa gobyerno, ha? Okay, sige. Paliwanag ko po ang kabuktutan nito. Ha? Diretsuhin ko na po ito. Sana nga nakikinig itong mga taong ito eh. DSWD. Ang pinanggagalingan daw AICS. Okay. Magkano ang halaga po ng appropriations ng AICS for this year? It's 63 billion pesos. Okay. Ito pong fuel subsidy, mga kaibigan, ang pinanggagalingan daw ay pondo ng DOTR para po sa talagang intensyon na fuel subsidy. Yung AICS, distribution agad kahapon. Itong fuel subsidy na matagal na pong programa, naghihintay pa daw po ng Notice of Allocation galing sa DBM. True FM.
Yung payout daw po, inaasahan sa huling linggo ng Marso. That's going to be next week. Tanong lang, anong ibig sabihin nito? Yung pong fuel subsidy, ang halaga lamang po ay 2.5 billion. FM. Ito pong AX, ilang bilyon na ho ba ang NCA nito? Anong ibig sabihin nito? Mas malakas ang DSWD sa DOTR sa DBM? Ano na naman pong kabuktutan sa katwiran ito? Itong fuel subsidy noong pa to naghihintay ng notice of cash allocation, meaning kung may pera na gobyerno, ida-download po ito sa ilang pong mga magpapatupad nito. Pero yung DSWD, distribution kaagad. Ano yan? Ano ibig sabihin yan? Mas kailangan umepal sa DSWD. FM. Ganun ba yon? Sorry po, nagtitimpi tayo dito. Restraint na ang ating panawagan sa lahat po. Kahinahunan po Pero itong mga bagay na ito, ang hirap tanggapin. Niloloko na naman tayo. Anak-anak po. Puputulin na naman ng mga didi. Okay, nandun lang po ako. Sige. Talagang manggigigil ka dito Sa kanilang kabuktutan, lumalabas mismo sa kanilang official announcement. Hindi ba maghihintay ka pa ng NCA 2.5 billion? Itong AX, bilis-bilis yung mag-dispose ng pere. Yung fuel subsidy ng DOTR, wala pang NCA. Talaga naman, di ba? Tapos yung pong fuel subsidy, supposed to be nga po, may nakalatag ng panuntunan. Itong DSWD, wala pa Oo. Hindi ba? Ay, talaga naman Talaga Ganun pong, talaga. alam niyo ang numero unong problema ng bayan na ito? Ano? Gobyerno. Yun na. Natumbok mo. Lang Hindi ako makamove on dito. Yung tinaguri ang FLR for later release. Di ba? Budget po ng gobyerno, right? DBM po ang naglalabas niyan ng SARO. Yung special allotment release order, and then NCA. Yung iba ho, FLR. Ito ho, importante, wala pa hong NCA. Kaya hindi maipatupad. Pero kapag po proyekto na may maleta kayong tatanggapin, bibilis ninyo. Ganun talaga. Panghayahay. Diba? Kapag klaro ang kitaan, klaro ang kickbackan, klaro ang pagkakaperahan, ang bibilis ninyo. Pero ito, naghihintay pa kayo sa NCA. Oo, kapag makapag-e-epal ka agad, ang bilis din po maglabas ng NCA. Nanyo! FM. Okay, trending na tayo. Sige, pampahupa muna ng emosyon mo. Ito na muna. Ay, sandali lang, hupang-hupa nga Oh, emosyon ay, ko yan ang dito. gusto ko sa'yo pagka mga alas 9 na, mas nag-iinit ka pa. Passion lang yan. Tama, kasing passionate mo yung mga nasa comment section natin ngayon. Pero mamaya balikan po natin ang issue na iyan, ha? Okay na ako, naka-move on na ako. Okay, good. Bukas ulit. Ang bilis mo, ha? Manang-mana ka sa ibang Pinoy, ha? Bilis maka-move on. O, ito mga kapatid, narito na po ang ating